Ay mga mima, ito nga pala ang ganap ng linggo bago magbotohan dahil hindi kami naglaba ng Sabado. Kaya linggo ng umaga, dali-dali ko nang sinalansan ang aming labahin. Binukod-bukod ko dyan yung mga damit sa damit at yung mga pants sa pants at yung mga maong sa maong at yung mga short sa short. Hindi ko pinagsasama-sama yung short at damit pag pinapaikot ko sa washing. Pag damit, puro damit lang. At binubukod ko dyan yung decolor at puti at mga pinutian. Yan mga mima, yung mga labahin namin tambak yan. Isang linggo lang yan. Kaya pag inabot pa yan ng 2 linggo, baka 4 na sako na yan. Meron pa akong mga labahin sa baba, mga pambahay naman yun nakabukod. Hindi ko pinaghahalo yung mga pambahay at panlakad uniform sa isang lagayan. Magkabukod yun ng lagayan ng labahin. At ako ang nagsasalang ng mga labahin sa washing at nagtatanggal at nagda-dryer at nagsasampay. Yung anak ko naman ang pinagbabanlaw ko kasi mahirap ang magbanlaw. Masakit sa likod. Kaya siya ang taga-banlaw. Kaya ko ngayon lang to nagawa kasi sa sobrang puyat ko nung gumawa ako ng muron, wala na akong time para mag-edit ng video at mag-record. Ngayon lang ako nagka-time. Sobrang puyat at antok. Magpahinga muna ako dahil nagpuyat talaga ako sa paggawa ng muron ko na tininda ko nung botohan. Kaya ako nagmamadaling maglaba makatapos ng labahin. Kasi ayoko nang may okasyon na may labahin kasi dumadami lalo yung labahin namin. Kakabihis. Nahawakan ko nga pala yung dryer na yan kasi nananakbo yan pag hindi hinahawakan. Kahit na pantay na yung lagay mo, nananakbo. Kaya kailangan hahawakan siya. Ayan, dito ko isinasampay sa taas lang namin kasi wala kaming sampayan sa labas. Pinagkakasya ko na lang dyan yung mga damit namin na nilalabahan. Mga nakahanger lang para magkasya. Kasi wala kaming sasampayan sa labas. Ang style namin, ala nasa kondo. Yung paglalaba talaga, hindi talaga pwedeng ipagpaliban yan. Kailangan pag-araw ng laba-laba talaga dahil kung ipagpapaliban, matatambakan ng labahin. Kaya ako, linggo-linggo kami naglalaba. Kung minsan, naisisingit namin maglaba sa 2 beses sa isang linggo. Pero kadalasan, lalo na pag may pasok, 1 linggo na lang. Kaya grabe tambak ang labahin, 2 sako yan. And pagkatapos ko magsampay, gumawa muna ako ng yelo dahil sayang yung kuryente, walang laman yung freezer. Kaya gumawa ko ng yelo ng pangbenta. Sayang din naman yan. Pang dagdag, pang gastos din yan. Ang isa nga pala ng yelo na yan ay 5 piso. Pero malaki naman yan. Hindi kagaya ng iba na gumagawa ng maliit. Yan malaki at isang buong plastic yan. Hindi ko na hinahati yung plastic. Ayan, pagkatapos ko ng gumawa ng yelo dyan, nag-prepare na ako ng pananghalian namin. Skinless na lang yung inulam namin dyan. Niluto ko na nga yan. At habang nagluluto ako, hinihintay kong matapos yung binabanlawan at saka ko naman siya isasampay. Yan. Skinless lang ang ulam namin dahil yan lang ang kaya ng budget. Pinapakuluan ko muna yan sa tubig bago ko iprito sa mantika para luto yung laman sa loob. Hindi siya hilaw at hindi masusunog sa labas na hilaw sa loob. Nakasaing na kami dyan kaya sinunod ko yung ulam namin. At habang nakasalang, nagsasampay ako dyan. Sinisingit ko para matapos yung mga gawain. Hinahati-hati ko yung oras nang walang oras na nasasayang at maagang matapos yung gawain dahil mag-prepare pa ako ng lulutuin kong suman muron para sa botohan na aking ibibenta. Tingnan niyo nga dyan, paggising ko hindi na ako nagsuklay.
Basta pinusod ko na lang yung buhok ko. Wala nang suklay-suklay, diretso kilos na. Saka na ako magsusuklay pag nakaligo na. Sa sobrang init diyan sa taas namin, tuyong-tuyo yung sinampay namin diyan. Mabilis lang, lalo na dinadryer naman, kaya mabilis matuyo. Kinabukasan lang yan, pwede na yan tiklopin. Sobrang init diyan, parang pugon. Ayan, pagkatapos kong magsampay, inasikaso ko naman yung niluluto ko. Tingnan ko kung luto na. Biniling baliktad ko na siya. Maraming salamat sa panonood, mga mima.